Nagsisimula ang pelikula sa isang rural na nayon sa Ireland kung saan abala si John sa pagtatrabaho sa kanyang bukid. Habang naghuhukay ng lupa, bigla na lang may tumama ang kanyang pala sa isang matigas na bagay sa ilalim ng lupa. Dahil sa kuryosidad, mas malalim pa siyang naghukay, sinusubukang alamin kung ano ang nasa ilalim. Habang nagpapatuloy siya, bigla niyang napansin ang isang kakaiba. Isang kamay, bahagyang nakabaon, na may mahahabang matutulis na kuko na nakausli mula sa lupa. Ang tanawin ay nagdudulot ng kilabot sa kanyang gulugod, ngunit ang pagod mula sa mahabang araw ng trabaho ay nag-uudyok sa kanya na magpahinga muna bago ito suriin ng mabuti. Habang nagsisimulang lumubog ang araw, bumalik si John sa lugar ng paghuhukay, sabik ngunit maingat. Gayunpaman, nang tiningnan niya ang butas, ang kamay na nakita niya kanina ay wala na. Ang lupa ay mukhang nagalaw, na parang may gumalaw. Ang pagkalito ay nagiging kaba habang tinitingnan niya ang paligid, naghahanap ng anumang palatandaan kung ano ang maaaring nangyari. Bago siya makakilos, may nakakatakot na presensya sa likuran niya. Biglang lumitaw ang isang anino mula sa dilim at hinila siya sa isang hukay ng putik na tubig. Nagpupumiglas si John, pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng nilalang. Ang puso niya ay kumakabog sa takot. Nang tila malulunod na siya, nagawa niyang makawala at huminga. Dumadaloy ang dugo mula sa malalim na sugat sa kanyang leeg, isang bakas ng pag-atake. At sa gayon, nagsisimula ang bangungot. Ang eksena ay lumilipat sa isang batang magkasintahan, sina Sarah at Mark, na nasa isang road trip para sa kanilang bakasyon. Sila ay nag-i-enjoy sa biyahe, nagtatawanan at nakikinig ng musika hanggang sa bigla nilang mapagtanto na sila ay naliligaw. Walang signal ang kanilang mga telepono at ang map application na kanilang inaasahan ay tumigil sa pagbibigay ng direksyon. Litong-lito at naiinis, nahihirapan silang hanapin ang tamang daan, ngunit bawat liko ay tila nagdadala lamang sa kanila sa mas malalim na bahagi ng hindi kilala. Sa kanilang pagsisikap na makabalik sa tamang landas, aksidente silang napunta sa makitid at maputik na daan na napapalibutan ng makakapal na puno. Nang hindi namamalayan, lumubog ang mga gulong ng kanilang kotse sa makapal at madulas na putik na nagpatigil sa kanila. Pinindot ni Mark ang gas pedal pero ayaw umusad ng kotse. Habang lalo siyang nagsusumikap, lalong lumulubog ang mga gulong, nagtatalsikan ang putik sa sasakyan, umuugong ang makina pero nananatiling nakabara ang kotse. Habang papalapit ang gabi, napagtanto ni Mark na hindi sila pwedeng maghintay lang ng tulong. Ang lugar ay liblib, may mga bahay na magkakalayo at walang senyales ng mga dumadaang sasakyan. Papadilim na ang langit at nagsisimula nang pumasok ang nakakabahalang katahimikan. Determinado, nagpasya siyang maglakad para maghanap ng tulong bago tuluyang dumilim. Pag-ustis, inusyon ni Mark si Sarah na manatili sa loob ng kotse para sa kanyang kaligtasan. Nag-aatubili siya, hawak ang kanyang kamay, pero tiniyak niya sa kanya na hindi siya magtatagal. Sa may pag-aalala sa mukha, siya ay humakbang sa maputik na daan at unti-unting naglaho sa kalayuan. Habang si Sarah ay nagmamasid nang may kaba mula sa kotse na ngayon ay napapalibutan ng nakakakilabot na katahimikan ng kagubatan. Matapos maglakad ng matagal, sa wakas ay nakarating si Mark sa isang bahay. Kumatok siya ng ilang beses at tinatawag ang may-ari, umaasang may makakatulong sa kanya sa loob. Gayunpaman, matapos maghintay ng ilang sandali, walang lumalabas sa pinto o tumutugon sa anumang paraan. Nanatiling nakakabingi ang katahimikan ng bahay at nagsisimula ng makaramdam ng kaba si Mark. Sa desperasyon, maingat niyang sinubukan ang hawakan ng pinto at nagulat siya nang makitang hindi ito nakalock. Prinus-search at pinas ay pumasok. May bayat ng hangin at ang madilim na silid ay nagbibigay ng nakakabagabag na pakiramdam. Habang tinitingnan niya ang loob, Chuckinusing pants na punsambi rawashing na katsyo sa gitna ng silid, hindi gumagalaw. Maputla ang mukha ng lalaki, walang laman ang ekspresyon at bahagyang nanginginig ang katawan. Ang lalaki ay si John, ang kanyang walang buhay na tingin at hindi matatag na tindig. Ipakita na may mali talaga. Lumapit si Mark at nagtanong kung ayos lang siya pero hindi sumagot si John. Nakatayo lang siya roon, nakatitig kay Mark na may hindi mabasang ekspresyon. Ang katahimikan sa pagitan nila ay halos nakakasakal. Kahit hindi naiintindihan ni Mark ang nangyayari, alam niyang kailangan ni John ng tulong. Nang hindi na nag-aksaya ng oras, tumalikod siya at nagmamadaling bumalik sa kotse para ipaalam kay Sarah. Ang isip niya ay nagmamadali, sinusubukang intindihin ang kanyang nakita. Ang buong engkwentro ay nag-iiwan sa kanya ng hindi mapakali na para bang may mali sa bahay na iyon. Pagkatapos ng nakakapagod na paglalakad pabalik, narating ni Mark ang kotse at nakita si Sarah na naghihintay pa rin sa loob, puno ng pag-aalala ang mukha. Mabilis niyang ipinaliwanag na may nakita siyang bahay malapit, ngunit ang may-ari ay tila nasa nakakabahalang kalagayan. Nakikita ang pag-aalala sa mga mata ni Mark, lalong nagiging balisa si Sarah.
Walang gaanong pag-aalinlangan, pumayag siyang sumunod sa kanya na may halong kuryosidad at kaba tungkol sa kanyang natuklasan. Habang naglalakad sila sa tahimik at papadilim na kanayunan, isang kakaibang katahimikan ang bumabalot sa paligid na nagpapabigat sa bawat hakbang. Di nagtagal, dumating sila sa bahay ni John. Ang lugar ay lubos na madilim at walang senyales ng galaw sa loob. Pinindot ni Mark ang switch ng ilaw pero walang nangyari. Karamihan sa mga ilaw ay hindi na gumagana kaya ang flashlight na lang niya ang kanilang pinagmumulan ng liwanag. Pterosaur ay nuwit po ng mga nakakatakot na anino sa mga dingding na lalong nagpapalubha sa kapaligiran. Maingat nilang sinisiyasat ang bahay, lumilipat mula sa isang silid patungo sa isa pa. Ang hangin ay parang mabigat at ang katahimikan ay nakakasakal. Bawat hakbang nila ay umaalingaw-ngaw sa mga walang laman na pasilyo na nagpapataas ng kanilang kaba. Sinusuri nila ang parehong palapag ngunit wala si John. Lalong tumitindi ang tensyon sa bawat segundong lumilipas. Biglang lumabas si John mula sa isang aparador, ina-attack si Mark. Ang kanyang mga galaw ay hindi maayos at agresibo. Kumakapit ang mga kuko niya sa mga braso ni Mark at ang mga ngipin niya ay mapanganib na malapit sa balat nito. Nagpupumiglas si Mark, halos hindi makalaban sa hindi pangkaraniwang lakas ni John. Napasigaw si Sarah sa takot, hindi makagalaw. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng naituon ni Mark ang flashlight sa mukha ni John. Sa sandaling tumama ang liwanag sa kanyang balat, naglabas si John ng isang malalim at hindi makataong sigaw. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng matindi na parang nasusunog siya ng liwanag. Siya ay umatras. Nagtatakip sa sarili mula sa liwanag. Pagkatapos, sa isang desperadong hakbang, bigla siyang tumalon mula sa ikalawang palapag, naglaho sa kadiliman sa ibaba. Si Mark at Sarah na nananatiling gulat ay nagmamadaling bumaba, ngunit pagdating nila sa lugar, wala na si John. Tanging bakas ng nagkalat na dugo ang naiwan na patungo sa mga anino. Nagpalitan sila ng takot na tingin, nahihirapang intindihin ang nangyari. Ngayon ay malinaw na hindi na tao si John. May nakakatakot na sumakop sa kanya. Ang pag-atake na dinanas niya sa mga bukirin ay nagbago sa kanya sa isang bagay na hindi natural, isang bagay na umiiwas sa liwanag. Ang hindi alam ni na Mark at Sarah ay hindi sila nag-iisa. Nakatago sa dilim, nagmamasid sa bawat galaw nila ay dalawang figura. Isa sa kanila ay si John. Ang isa pa na nakatayo sa tabi niya ay mas masahol pa. Ayaw manatili at isugal ang kanilang kaligtasan. Nagmamadaling bumalik sina Mark at Sarah patungo sa kotse. Ngunit sa dilim, naligaw sila at hindi mahanap ang tamang daan. Nagkaroon ng takot na humantong sa isang tensyonadong pagtatalo sa pagitan nila. Bago pa man sila makabawi, biglang hinila si Mark sa isang hukay ng putik na tubig. Sumigaw si Sarah habang nagpupumiglas si Mark laban sa pagkakahawak ng nilalang. Inatake siya nito ng mabangis. Ang mga kuko nito ay humihiwa sa kanyang balat habang siya ay nagpupumiglas na makawala. Sa kabila ng kanyang mga sugat, nagawa ni Mark na makatakas at muling lumitaw. Kang hinanasaksay ang oras, tuwarbin siya at si Sarah ng mabilis hanggat kaya nila. Ang takot nila ang nagtutulak sa kanila pasulong. Sa walang mapuntahan, bumalik sila sa bahay ni John, ang tanging lugar na tila ligtas. Ngunit pagdating nila, napansin nila ang isang nakakakilabot na bagay. Ang mga nilalang na tila mahina laban sa liwanag ay sinira ang nag-iisang gumaganang ilaw sa harap ng bahay. Ngayon, sa gitna ng lubos na kadiliman, ang dalawang anino ay malayang nagmamasid, nag-aabang. Walang babala, biglang sumugod ang nilalang kay Mark. Lumaban siya gamit ang lahat ng kanyang lakas, pero napakalakas nito. Nagpanik si Sarah, kinuha ang kanyang telepono mula sa bulsa, desperadong sinusubukang gamitin ang flashlight. Ang natitira nilang liwanag, pero bumagsak ang kanyang puso nang mapagtanto niyang patay na ang kanyang telepono. Ang telepono ni Mark na nahulog kanina ay wala na ring baterya. Sila ay nasa kumpletong kadiliman, vulnerable sa anumang nagtatago sa paligid nila. Walang oras para mag-isip, nagmamadaling umakyat si Sarah, desperadong naghahanap ng ibang mapagkukunan ng ilaw. Sinuyod niya ang mga kwarto, pinuksan ang mga drawer at cabinet sa kawalan ng pag-asa hanggang sa wakas ay nakakita siya ng desk lamp na gumagana pa. Walang pag-aalinlangan, pinuksan niya ito at itinapat sa hagdan upang maabot ng liwanag ang ibabang palapag kung saan patuloy na nakikipaglaban si Mark sa nilalang. Nang mailagay na ang lampara, bumalik siya pababa at natagpuan si Mark na malubha ang sugat. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat at dugo ay tumutulo mula sa malalalim na hiwa sa kanyang binti. Mabigat ang kanyang paghinga, ang kanyang mukha ay baluktot sa sakit. Gamit ang kaunting lakas na natitira, sumandal si Mark kay Sarah habang tinutulungan siyang umakyat sa hagdan. Hinihila siya patungo sa ligtas na liwanag. Ngunit pagdating nila sa itaas na palapag, bumagsak ang tiyan ni Sarah.
Mas malala ang mga sugat ni Mark kaysa sa inaasahan niya. Malakas ang pagdurugo ng kanyang binti, tinutuluan ang sahig sa bawat hakbang. Halos hindi siya makatayo, lalo na ang tumakbo. Ang takot sa kanyang mga mata ay sumasalamin sa kanyang nararamdaman. Iminungkahi ni Mark na manatili sila doon hanggang umaga. Ang liwanag ay tila ang kanilang tanging proteksyon at ang pananatili sa isang maliwanag na lugar ay maaaring ang kanilang pinakamainam na pagkakataon para mabuhay. Gayunpaman, nagalinlangan si Sarah. Malayo pa ang bukang liwayway at nawawalan na ng maraming dugo si Mark. Mabigat ang kanyang paghinga, humihina na ang kanyang lakas. Kung maghihintay lang sila nang hindi humihingi ng tulong, natatakot siyang hindi siya makakaligtas. Naguguluhan siya. Manatili sa liwanag o isugal ang dilim sa labas. Parehong mapanganib ang pagpipilian, ngunit nauubos na ang oras. Sumilip si Sarah sa bintana at nakita ang nilalang na patuloy na nagmamasid sa labas, binabantayan ang bawat galaw nila. Habang inoobserbahan niya ang paligid, napansin niya ang isang traktora na nakaparada malapit, isang ruta ng pagtakas. Mabilis siyang nagplano at sinabi kay Mark na itutok ang ilaw ng desk lamp sa kanya habang tumatakbo siya papunta sa traktora upang matiyak na manatiling malayo ang nilalang. Liwanag lang ang kanilang sandata. Huminga siya ng malalim at lumabas. Ngunit nang magsimula na siyang tumakbo, siya ay natigilan. Ang ilaw mula sa lampara ni Mark ay biglang kumurap at namatay. Sumiklab ang takot sa kanya. Walang oras para mag-isip. Tumakbo siya patungo sa traktora. Alam na maaaring umatake ang nilalang anumang sandali. Bago niya ito maabot, si John, na ganap ng nagbago, ay lumitaw sa harap niya. Ang kanyang hungkag na mga mata ay nakatitig sa kanya. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Sarah sa traktora at binuksan ang mga ilaw nito. Itinutok ang sinag diretso sa kanya. Nang tamaan ng ilaw ang katawan ni John, nagsimulang matuyo at masunog ang kanyang balat. Naglabas siya ng nakakakilabot na unggol habang unti-unting nagiging abo ang kanyang anyo. Sinamantala ni Sarah ang pagkakataon. Pinaandar ang traktora pasulong, dinurog ang natitira sa kanyang katawan at ikinalat ang mga abo sa hangin ng gabi. Nagmamadaling bumalik si Sarah sa bahay, determinado na ilabas si Mark bago may mas masamang mangyari. Ngunit ang sumunod niyang nakita ay nagpahinto sa kanya sa gulat. Ang mga sugat ni Mark ay nagka-impeksyon at katulad ni John, siya ay nagiging isa sa mga nilalang na iyon. Ang kanyang pag-iwas sa liwanag ay nagudyok na sa kanya na sirain. Turlime reda meshkenen, eninggium ay papunta ni siya sa traktora, handang basagin ang mga ilaw nito. Kung magtagumpay siya, magiging ganap silang walang depensa sa dilim. Si Sarah, na napagtanto ang nangyayari, ay naramdaman ang panginginig ng kanyang mga kamay. Umatras siya ng isang hakbang, pinapanood habang ang ekspresyon ni Mark ay naging mas agresibo. Mabigat ang kanyang paghinga at tensyonado ang kanyang tindig, kailangan niyang kumilos agad. Desperado, hinanap niya ang silid para sa anumang bagay na magagamit niya bilang sandata. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumingin sa mga nagkalat na bagay hanggang sa mapansin ang isang kahon ng posporo na nakahiga sa mesa. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ito, ang huli niyang pag-asa na lumaban. Matapos itulak si Mark gamit ang nasusunog na papel, hindi na nag-aksaya ng oras si Sarah. Tumakbo siya palabas sa likod na pinto at nagtago sa loob ng kamalig, umaasang magiging ligtas siya. Gayunpaman agad na naglaho ang kanyang pag-asa. Madaling natagpuan ni Mark ang kanyang pinagtataguan at mabilis na lumapit sa kanya. Bago siya makakilos, nagawa ni Mark na kagatin ang kanyang daliri na nag-iwan ng malalim na sugat. Napasinghap si Sarah sa sakit at umatras. Tinitingnan siya ng may takot. Nakiusap siya na tumigil na ito pero hindi na si Mark ang dati niyang pagkatao. Desperado, naghanap siya ng mabuti sa paligid hanggang sa masagi ng kamay niya ang isang switch ng ilaw. Sa huling pag-asa, binuksan niya ito. Sa kabutihang palad, kumislap ang mga ilaw ng kamalig, nagningning ng maliwanag. Nang tamaan siya ng liwanag, natigilan si Mark, hindi makagalaw. Nang makita ang pagkakataon, dahan-dahang inabot ni Sarah at hinawakan ang kanyang mukha. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang katawan ay naging abo, nagkalat sa hangin. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, isang nakakatakot na pagkatanto ang tumama sa kanya. Ang kagat sa kanyang daliri ay maaaring magpabago sa kanya na maging isa sa kanila. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang isang matalim na kasangkapan sa malapit at sa matinding determinasyon. Pinutol ang kanyang sariling daliri bago kumalat ang impeksyon. Samantala, ang sugat sa leeg ni Sarah ay dulot ng matalim na bagay na aksidenteng tumama sa kanya habang nakikipaglaban kay Mark. Ngayon, isa na lang ang natitirang nilalang matapos niyang mapabagsak sina Mark at John. Walang ideya si Sarah kung saan nanggaling ang huling nilalang na ito. Pero isang bagay ang tiyak. Kailangan niyang tapusin ito bago siya maging susunod na biktima. Ayaw nang manatili doon, nagpa siya si Sarah na bumalik sa kotse kahit na wala siyang ideya kung saan pupunta. Sa kabutihang palad, nakakita siya ng lampara sa loob ng kamalig at kinuha ito upang magbigay liwanag sa daan. Gayunpaman, hindi naging madali ang paglalakbay. Patuloy siyang sinusundan ng nilalang, nagtatago sa mga anino, ngunit hindi ito naglakas loob na lumapit, natatakot sa liwanag ng lampara.
Pinabilis ni Sarah ang kanyang hakbang, mahigpit na hawak ang lampara. Alam na ito lang ang nag-iingat sa kanya. Sa tuwing lilingon siya, makikita niya ang kumikinang na mga mata nito na nakamasid sa kanya mula sa dilim. Naghihintay na mawala ang liwanag. Sa pagkakataon, natisod si Sarah sa isang metal na lata na puno ng gasolina at mabilis na nakaisip ng plano para labanan ang nilalang. May naisip siyang matalinong ideya. Ibinuhos niya ang gasolina sa lupa, lumilikha ng bitag. Pagkatapos ay sinadyang pinahina ang liwanag ng lampara. Inaakit ang nilalang na lumapit. Habang papalapit ito sa kanya, sinunggaban ni Sarah ang pagkakataon. Sa isang mabilis na galaw, binasag niya ang lampara, tinurog ang salamin. Nang magtagpo ang apoy at gasolina, sumiklab ang apoy, nilamon ang nilalang sa naglalagablab na impyerno. Nagpupumiglas at sumisigaw ito habang nilalamon ng apoy hanggang sa wala nang natira kundi abo. Pagod at halos hindi makatayo, lumakad palayo si Sarah nang hihina ang katawan mula sa lahat ng kanyang tiniis. Siya ang nag-iisang nakaligtas sa bangungot, nakatakas sa mga kasindak-sindak na halos kumitil sa kanyang buhay. At sa gayon, natapos ang kwento.